Mainit na usapin ngayon ang naging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng mga kontrobersyang muling iniuugnay sa pork barrel scam. Sa ulat, muling binalikan ang mga pangyayaring nagdulot ng matinding pagbatikos mula sa publiko matapos masangkot ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Iginiit ni Estrada na handa niyang harapin ang anumang akusasyon at sumunod sa proseso ng batas upang mapatunayan ang kanyang panig. Ayon sa kanya, mahalagang mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa na may pagtanggol ang sarili sa harap ng hukuman at hindi agad husgahan batay lamang sa mga alegasyon. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng mga kinauukulang ahensya at korte kaugnay ng kaso. Marami ang nananawagan para sa isang patas, mabilis, at transparent na investigasyon upang matukoy kung sino ang dapat managot sa umano'y pagkawala o maling paggamit ng pondo ng bayan. Para sa maraming Pilipino, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa mga personalidad na sangkot kundi tungkol din sa pananagutan ng mga opisyal na pinagkatiwalaan ng mamamayan. Habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso, inaasahan ng publiko na mananaig ang katotohanan at hustisya upang mapanatili ang tiwala ng mga mamamayan sa sistema ng pamahalaan at batas ng bansa. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him his rights here. He can be arrested right there. If you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, it's for the Senate. It's for the country. Sir, pumayag ka naman. Pumayag ka naman right outside the door. Right outside the door. Criminal case number E-SB26-CRD-006 for the crime of plunder under Republic Act 1787. Signed by Honorable Zaldi Vitas, Mrs. Sir, being ang police law po, sir, hindi ako po siya rights. May karapatan naman ang hindi po naman po. Ano man ang sabihin ay mahal ka rin ako, dapat sila sa kamay ng hukuman. Karapatan na kalimpuan na sa regalo o kagawang ng naayon sa inyo. Malakakayahan ang pamahalaan ng pagkakalabay ng police. Lahat naman ang mga karapatan niyo sa ito. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon na ginabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody.
Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda ako ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Pagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga parapat sa akin. Kalokohan ng lahat nito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo susunod. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.